Hello mga Kabs, ako si Kabos na Vlogger. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga interview ng housekeeping sa hospital. Baka kayo may interview halimbawa ng mga employer tungkol sa hospital, may sagot na kayo at madali nyo lang sagutin. Kaya sa video na ito mga Kabs, tapusin mo hanggang dulo para makakuha ka ng mga idea kung ikaw man ay may interview tungkol sa hospital. Tatlong topic ang pag-uusapan natin ngayon mga Kabs, tungkol sa color code ng hospital, color ng mga map, at mga question and answer para may idea kayo at may sagot nyo ang mga tanong ng mga employer pag pumunta dyan sa Pilipinas mga. At baka ito rin ang mga tanong na may encounter nyo mga Kabs kapag kayo ay nag-a-apply sa hospital. May mga hinanda akong tanong dito ng mga English para maging practice rin sa ating mga kababayan at sa inyo para magkaroon kayo ng idea. At importante rin mga Kabs na mag-practice kayo ng English kahit konti, kahit putol-putol para may sagot nyo sa ating mga employer kung sakaling kayo ay ma-interview. Hindi naman kailangan mga Kabs na magaling din talaga kayo sa English. Hindi kailangan na fluent kayo sa English. Ang importante lang masagot nyo ang tanong kahit kaunti or putol-putol. Okay mga Kabs, huwag na natin patagalin pa. Umpisa natin ang unang tanong halimbawa ng employer kapag kayo ay na-interview. Halimbawa mga Kabs, ganito ang tanong sa inyo ng employer. Do you know the meaning of code blue? Alam mo mga Kabs, maraming code sa hospital, kaya lang pinipili lang natin ang mga importante para magkaroon kayo ng idea. Marami pang mga code mga Kabs at bawat code niyan mga Kabs, may kahulugan yan, may meaning yan mga Kabs. May mga code blue, code white, code gray, code silver, code black, at lahat ng yan mga Kabs ay may kahulugan yan. At babalik tayo sa topic mga Kabs sa tanong ng employer na, do you know the meaning of code blue? Ang code blue mga Kabs, ibig sabihin nun, pag nag-announce yung hospital na code blue, ibig sabihin, may cardiac arrest or may inatake na pasyente. Kaya mga Kabs, kung yan ang magiging tanong sa'yo, ang sagot mo ay, the meaning of code blue, sir, is cardiac arrest or some people die. Pangalawang tanong mga Kabs, dito naman tayo sa fire safety. Ngayon pagtanongin kayo, pagkasama sa interview nito, halimbawa, ang kinukuha natin mga Kabs ay yung pinaka-importante na tanong tungkol sa fire safety. Kasi mga Kabs, kahit saan kayo mag-apply, may mga fire safety training, fire safety drill. Kaya minsan, sinasali nila sa tanong kung alam nyo ba ang mga ganon. Kailangan, alamin nyo rin mga Kabs kasi ito yung kaligtasan ng ating buhay kung sakasakaling magkasunog ang isang building. Kahit saan kayo dito papasok sa Saudi Arabia, may safety training sa fire drill, sa fire. Halimbawa mga Kabs, ito naman yung tanong sa inyo ng employer. What is the color code of the fire? So sagutin nyo ngayon si employer mga Kabs. The color code of the fire is red. Yun ang color code ng fire. Okay mga Kabs, dito tayo sa pangatlong tanong halimbawa ng employer sa inyo. Ang sikreto lang talaga mga Kabs, para pumasa kayo sa interview, huwag nyong kalimutan mag-smile sa employer pag na-interview kayo. Huwag kayo nakasimangot mga Kabs. Itong pangatlong tanong natin mga Kabs, diyan nila malalaman kung gaano ka kaporsigido, ano yung determinasyon mo, bakit ka pupunta sa Saudi Arabia. Tungkol saan ang pagpunta mo sa Saudi Arabia, bakit ka magtatrabaho doon. Halimbawa, ganito ang tanong sa iyo ng employer. Why do you want to work Saudi Arabia? Bakit mo daw gustong magtrabaho sa Saudi Arabia? Anong purpose mo? Anong goal mo? So sagutin mo ngayon ng employer mga Kabs na, I want to work Saudi Arabia because of my family, my future, and I want to help my father and mother because we are poor. O, kung pwede lang mga Kabs, haluan mo ng kaunting drama, kalungkutan. May luhang pumapatak para pumasa ka sa interview, para makuha ka ni employer mga Kabs. Dito na tayo sa pang-apat na tanong mga Kabs. Halimbawa, ganito ang tanong sa iyo ng employer. What is the duties and responsibilities of a housekeeping? Ano daw yung mga responsibilidad at saka duty ng isang housekeeping o isang cleaner o isang janitor? So mag-umpisa ka ngayon sa the duty and responsibility of a housekeeping is duty on time, dusting, cleaning, wiping, cleaning window. And the last mga Kabs, maintain the cleanliness of the area. Yun ang pinaka-duty and responsibility ng isang housekeeping. Dito na tayo sa panglimang tanong mga Kabs. Itong panglimang tanong natin ay tungkol pa rin sa color code pero mga map na ito mga Kabs. Kasi sa hospital mga Kabs, hindi ka naman pwedeng gumamit ng iba-iba lang map, basta-bastang map lang. Pagdating mo doon sa hospital, kasi pinapasukan mo, may mga color code yan kung saan mo gagamitin ang isang map. Red, saan mo gamitin, blue, saan mo gamitin, yellow, saan mo gamitin. Kailangan mo rin itong malaman mga Kabs para masagot mo ang tanong ng mga employer.
Pero huwag kang mag-alala mga Kabs, dahil pagdating mo sa hospital, may mga training pa naman kayo kung sa hospital kayo ma-assign. May magtuturo sa inyo mga supervisor na mga Pilipino at ibang lahi. Kabs, ganito ang tanong sa iyo ng employer. Give me the color code of the map used in hospital. So ganito yung sasagot mo mga Kabs. The color code that used in hospital is or are, gagamit ka ng mga ganyan, walang problema sa kanila yan. Blue, red, yellow, and green. Halimbawa lang yan mga Kabs. Yan ang mga ginagamit sa hospital. Kung saan sa mga area ginagamit yan. May kanya-kanyang assignment kung saan mo yan gagamitin. Pero sila mag-training sa inyo mga Kabs pag nandito ka na kung ikay ma-assign sa hospital. Halimbawa may follow-up na question sa inyo sa employer. Sabihin niya na saan ginagamit ang blue, saan ginagamit ang yellow, saan ginagamit ang pula, saan ginagamit ang green. Sagutin niyo sa employer mga Kabs. Sabihin niyo na blue is for normal like office. Yellow is for isolation. Green is for high-risk area tulad ng mga ER. Red is for toilet. Sa mga CR yan, mga red na yan. So ganun ang isasagot nyo mga Kabs. Kahit putol-putol, hindi man kayo fluent sa English, ang importante, masagot nyo ng tama. At pang-anim na tanong na tayo mga Kabs. Ganito ang tanong ni employer. How many years you want to work in Saudi Arabia? Ang mga tanong na ito mga Kabs, isa rin ito nagpapatunay na porsigido ka at may determinasyon na magtrabaho sa Saudi Arabia. Hindi yung ilang buwan pa lang mga Kabs, gusto mo nang umuwi, ilang months pa lang gusto mo nang mag-resign, uuwi ka, na homesick ka dahil yung pamilya mo nagkaroon ng problema. Kasama yan mga Kabs sa pagtatrabaho mo dito, yung ma-homesick ka at magkaroon ng problema. Kailangan tibayan mo ang iyong loob. Kasi 2 years contract ang buuhin mo dito sa Saudi Arabia mga Kabs. Ang sagot dyan mga Kabs ay nasa sayo. Aabot ka pa ng 12 years o hanggang sa pagtanda mo mga Kabs, senior citizen ka na dito, 2 years pa yung sasagot mo, walang problema yan mga Kabs, nasa iyo ang sagot sa tanong na yon. Itong pang-pitong tanong natin mga Kabs, ito ay tungkol sa sweldo. Kasi minsan ang mga employer, ayaw nila na mag-expect ka ng malaking sweldo, ayaw nila kung mag-expect ka ng ganon. Ang baga mga Kabs, sa tanong na to, susubukan ka ng isang employer kung magkano talaga ang sweldo na hinahangad mo mga Kabs. Kasi minsan mga Kabs, pag interview mo, hindi nila sasabihin kung magkano ang sweldo na ibibigay sa'yo. Malalaman mo lang yan mga Kabs pagkatapos ng iyong interview or pagpirma mo ng kontrata. So ngayon, ganito ang tanong ng employer sa'yo. How much salary do you want to expect if I hire you? Magkano daw ang in-expect mong sweldo kung sakaling tatanggapin ka niya? Sa kaalaman ng iba at sa hindi pa nakaalam, ang basic salary ng mga Pilipino ay 1,500 SAR. Hindi piso ha, 1,500 SAR. So ganito yung sasagot mo sa employer. If how much the basic salary of the Filipino and how much the basic salary of the company that give to me is enough for me. Huwag kayo mag-demand, huwag kayo mag-presyo sa sarili ninyo. Yun ang sasabihin nyo mga Kabs. Kasi kung mag-demand ka, gusto mo ng high salary, mamaya hindi ka kukunin ni employer, hindi ka i-hire ni employer. Dahil sa, sabihin niya, demanding tong tao na to. Kaya, yun dapat, level lang isasagot mo. Itong pangwalong tanong natin mga Kabs ay tungkol pa rin sa hospital, pero importante ito mga Kabs, kaya tandaan nyo to. Halimbawa, ganito ang tanong sa inyo ng employer. What will you do if there is a blood spill in the floor? Blood spill mga Kabs, ibig sabihin may mga dugo sa sahig na natapon, na galing sa pasyente, kailangan linisin ka agad yan mga Kabs, hindi pwede patagalin yan. Kaya kailangan marunong ka ng mga technique or kaunting idea paano mo linisin agad yan, anong una mong gagawin mga Kabs. So ganito naman isasagot mo sa kanya mga Kabs. First, I get cushion board to control the area. Kailangan kumuha ka ng cushion board para maharangan mo yung mga blood spill, para makontrol mo yung isang area. Halimbawa, may follow-up question siya sa'yo. How you clean it? So paano mo daw linisan yon? So kung alam mo yung paano linisan mga Kabs, i-demo mo sa kanya. Ibigay mo yung mga anong una mong gagawin. Okay, bibigyan ko kayo ng mga step by step ng mga example. Unang-una na control mo na yung isang area, may cushion board ka na. Ganitong pangalawa mong gagawin. Use PPE or gloves to protect yourself. Ngayon naman, baka hindi mo pa alam yung PPE. Yan ay ginagamit na mga pamprotekta sa ating katawan, gown, mask, gloves, yun ang mga PPE. Ang PPE meaning ay Personal Protective Equipment. Yun ang meaning ng PPE. Baka maitanong din sa inyo yan. Kailangan nyong tandaan yan mga Kabs. Use disposable and absorbent materials like paper towel. Yun ang pangatlong step. Pang-apat, use Precept tablet for disinfectant. Put into a spray bottle and spray
into the blood. Kahit putol-putol, walang problema sa kanila yan. Basta mademo mo, lagyan mo ng action mga kabs para makumbinsi mo siya. Panglima, clean and dry. So, linisin mo at patuyuin. Pang-anim, dispose the PPE materials into a garbage bag. Pang-pito, wash your hands with hand soap. O yun ay demo nyo sa kanya kung sakaling tatanungin kayo ng employer kung paano linisin ang blood spill. Okay, dito tayo sa pang-siyam na tanong. Halimbawa mga kabs, ganito ang tanong niya sa inyo. What is the meaning of PPE? Yan sinasabi ko kanina, ano yung mga PPE? Kailangan alam niyo yung kahulugan ng PPE. Baka sakaling kayo ay maitanong ng ating mga employer na pupunta dyan sa Pilipinas. So ang meaning ng PPE ay personal protective equipment tulad ng gloves, mask at face mask. Ito na tayo mga kabs sa 10 tanong. Minsan mga kabs, hindi natin maiwasan ang mga complaint sa atin bilang housekeeping. Sa mall man yan, condo man yan, hospital man, o kahit saan ka nag-housekeeping, minsan may mga tao talaga na mahilig mag-complain. Ngayon, bibigyan kayo ng tanong ng isang employer kung paano mo siya patahimikin at paano mo siya patitigilin sa pagdaldal, sa pag-complain. At ganito ang tanong ni employer para sa iyo mga kabs. What if there is a patient shouting and complaining with you? What will you do? Kapag kinumplain ka ng isang pasyente, ang gagawin mo mga kabs, huwag ka munang kumibo, hayaan mo muna siya magsalita na magsalita, huwag mo lang siyang pansinin, huwag mo siyang sagutin. Pagkatapos mga kabs, kung pupunta sa iyo ang supervisor, pupunta ang nurse kung ano nangyari, saka ka ngayon magsasalita mga kabs. Para matapos na ang complaint niya mga kabs, humingi ka ng sorry. Madam, I'm sorry. Madam, in Arabic, malis. Para tumigil na siya mga kabs at hindi na humaba ang argumento at pag-iingay ng isang pasyente kung sakasakaling i-complain kanya mga kabs. Yun po ang 10 tanong natin mga kabs. Baka sa 10 tanong na yun mga kabs, ma-encounter nyo ang 5, 2, or 3 tanong doon. At least mga kabs, may idea na kayo na maisagot sa ating employer pag pumunta sila sa Pilipinas. At bago magtapos ang ating video mga kabs, inanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Ako si Kabos na Vlogger. Maraming salamat sa iyong panonood at pagtitiwala.